Hello, what's up? This is Rain Manguera. So meron naman ulit tayong mga Ugreen products, mga bago na ito ipoproduce. So unboxing po tayo. This is not a review ha. Demo lang po ito. Papakita ko lang sa inyo paano siya nag-work. So kung interesado kayo, if you are like me na fan din ng Ugreen, of course kasi mga gamit ko rito, hindi naman na siguro lingid sa inyo. I am an avid user of Ugreen products kasi never pa ako nasiraan sa kanila ng gamit. Okay? So here we go. Unahin na natin ang this one. Yun. So this is the Ugreen MagFlow. You know, so I believe supported niya ang Qi. Okay, may Qi 2 wireless charging. So this means magnetic din siya. Pwede siya sa iPhone, Qi 2, and mga Android smartphones na may support for wireless charging na magnetic din. Of course, magnetic attachment for iOS and Android din. Naka-indicate naman pala. For iOS and Android, built-in cable. Nice one. Sa mga makakalimutin dyan, lagi nakakalimutan ng kanila mga charging cable and up to 30 watts, two-way fast charging. Okay, so both 30 watts papasok sa kanya at palabas so, pag nag-charge na siya ng ibang device. Alright, good. And up to 10,000 mAh na capacity. At ito nga pala yung mga supported niya ng mga charging specifications. Just in case lang, if post nyo na lang and basahin nyo kung compatible sa smartphone nyo. Okay? Now, ang pinaka-lowest na supported niya kung mababasa nyo rito is 15 watts up to 30 watts. Okay? 15 watts to 30 watts. Pero I believe supported pa rin naman ito yung mga slow charging na mga devices like earbuds or something. Yan. Anyway, check na natin. Tanggalin mo natin itong seal. Yup. Uy, kahit pa may kalakihan din pala siya. So, bago natin buksan yun, check naman natin mga kasama. We have literature, instruction, help guide, and user manual. Okay, itong tatlo kasama. And this is the unit. Buksan na rin natin. Punitin ko na para mabilis. Alright, this one is gray. Light gray siya na kulay. Hindi siya white eh. Almost white, but I think this is more like light. Papuntang silver gray, something like that. And it's very premium looking. Not bad. Ay, may sticker pa pala rito. So, slight heating of the phone and product charging is normal, of course. Wala namang charge na smartphone na hindi nagpo-produce ng init. Lahat po umiinit yan, kahit even the flagship smartphones and yung mga gaming phones na may mga fan, pag charge umiinit pa rin naman. So, pag may nagsabi sa inyo na ang smartphone nila hindi umiinit pag nag-charge, binubullshit lang po kayo niyan. Lahat po yan nag-iinit, pero hindi po lahat nag-overheat. Magkaiba po yun. So now we have this, konting tour muna tayo. Ito yung sa Type-C. Ito, pag ginanyan siya, yun, para magamit nyo siya mag-charge. Alright, nice one. Pwede. Tapos, syempre dahil nag-lock na siya, pwede nyo siyang gawing I don't know, isabit-sabit na lang sa bag nyo or something. And then yun, again, pag i-charge, ganito na lang gagawin nyo. So, meron na siyang kasama isang Type-C. And what else? Nandito ang isa pang port. So, in case na masira na to at maputol, dito nyo na magagamit yung kasama niya extra charging cable. Okay, may tatak din pala siya na Ugreen. The power button, dito naman is, I believe, LCD display ito. Goma. Oh, no, goma siya. Akala ko plastic. Goma. Ito, itong sa may chi. Hindi naman siguro ito kailangan tanggalin. Oh. So, hindi na siya madulas pagka kinabit sa likod. But anyway, tanggalin ko lang muna itong plastic niya para mas ma-appreciate natin. Yun. And may nakasulat dito na 10,000 mAh battery. Push button ko nga. 44% charge na siya. So, that's okay. So, test ko lang naman kung gumagana. And meron po siya mga certifications dito. Okay? And kung mababasa nyo rito, right here, it says airline friendly. You know? So, marami siyang certifications dito. Ang wala lang yata yung CCC, which is kailangan yung pagpapasok ka ng China yata. Sabi, parang gano'n. Yeah, hinahanap yun na logo. But if hindi ka naman pupunta ng China, you have all these certifications na safe po siya. Nakasulat dito is total capacity is 10,000 mAh. And then dito is battery capacity 5,000 mAh. 2 cells, so that's times 2. Kaya 10,000 mAh. Okay, so test na natin kung gagana siya. So test natin siya dito sa aking nating phone 3. Kung mag-charge wirelessly. And supposedly meron mag-notify. Ayun! There, it's charging now. Yun. So, supported po niya ang wireless charging. And try naman natin yung kanyang cable kung gumagana. You know. So, hopefully mag-appear yung tag dito. Rapid wire. Ayun, no.
Ayun, kita agad rapidly, charging rapidly. So, supported po niya fast charging. I believe this again supports up to 30 watts. And pwede na po yan. Okay, siya hindi masyadong nagmamadali. Pwede na po ito. And of course, compatible po siya sa iPhone, yung wireless charging lang. Pero yung cable is for Android. Okay, pero pwede rin naman sa Android kung meron kayong wireless charging support yung phone nyo. But right now, pwede na po ito. At least, diba, kasama na, again, charging rapidly. Kasama na yung cable kapag aalis kayo. Sabit nyo na lang to, lagay sa loob ng bag or i-clip dun sa inyong bag na may clip na ganon para hindi siya malaglag, or basically para safe, lagay nyo na sa loob ng bag. And I like na goma yung pinaka-surface nung sa Qi wireless charging para hindi siya ganun kadulas. Okay, so Qi wireless charging supported niya up to 25 watts. Okay, see that? Alright, now test naman natin ngayon this one, the wireless charger. This one supports up to 25 watts lang. Still, mabilis pa rin naman yan for most smartphones right now. Actually, mabilis na yan para sa wireless charging. Yeah. Usually kasi 15 watts, 10 to 15 watts lang. But this one, 25 watts supported niya. Qi 2.2 certified na rin siya. MagSafe compatible. So, pwede rin po sa mga iPhones nyo. Strong and precise magnetic attachment. Foldable, portable, and actually, ang cute ng design niya from Miro. Pwede siyang ganito, then magiging ganito. Natatransform siya. So, this one is 2-in-1. And post nyo na lang yung screen. Ito po yung mga supported protocol niya for charging. Iyan. Ang pinaka-total output pala niya is 30 watts. 25 watts lang dun sa wireless charging. So, post nyo na lang kung gusto nyo pang basahin. Okay, unbox na natin. Yun, no? Okay, so, tabi mo natin. Tingnan natin kung may kasama sa box pang iba. Okay, may wire ako nakikita dito. Ayun, may cable nga. So, again, some literatures kasama. And then that Type-C charging cable. This is Type-C to Type-C. Good. And from here, check na natin. Konting to tayo saglit. You know, again, rubber din siya kagaya dun sa kanina. Pareho sila, rubber yung surface ng wireless charging sa Qi 2. And then, dito sa gilid, meron tayong USB Type-C out lang. So that means pwede mag-charge gamit dito sa butas na to. Dito sa port na to, pwede mag-charge ng ibang device. So 2-in-1 nga siya. Wireless and wired. Pwede. Since nakalagay dito out. I hope meron pa isa. Dito sa kabilang side is Ugreen logo plus merong LED. Mukhang LED dito. Red and green sigurado ang function nito for charging and full charge. Sa kabila, wala nakalagay. And then, eto naman yung kabila, USB Type-C, in naman, in. So, magpapasok naman tayo ng kuryente, dito in. Dito ang out, dito ang in, dito ang out. You know, in, ito yung isasaksak mo sa outlet para magkaroon to ng power. And then, out, kung magcha-charge ka naman through wired. And may kasama naman siyang charging cable, Type-C to Type-C yan. Now, sa baba, goma rin ang ilalim. So, hindi siya magalaw. Ha? Actually, palaban siya. Tumatalo pag pinipilit. So good, that's nice. Ganda na design, solid. And test natin ngayon yung kanyang transformation itsura. Ayun. Okay, that's nice. Try ko na din na dito gamitin. Dito naman tayo kumuha ng power. So in, out. So pwede. Alright. Now, let's see kung gagana yung ganitong naisip ko. Hopefully gumana. I'm thinking gagana to. So dito ang in. Ayun, actually umilaw siya. Umiilaw siya ng green. So charge na tayo konti. Tingnan kung ganun, kung okay siya. Oh, wireless charging. Nag-charge siya, you know. See that? Yun, supported niya ang wireless charging. In fairness, hindi pa yan magnetic. Ang ginawa ko, sinabit ko lang dito. This does not support Qi wireless charging. Pero still, nag-charge siya. See that? It's charging. Anyway, ngayon, try natin tong S24 Ultra. This one, tama na yung lagayan ng Qi. You know, see that? Charging agad. So, double check ko lang kung fast wireless charging nga siya. You know, it says fast wireless charging. Nice. Very good, very good. Swak na swak. This time, try naman natin sa iPhone. Okay, very much compatible sa iPhone. Again, this is wireless charging. And supported po niya ang MagSafe. Lakas ng magnet, in fairness. Yan ang MagSafe. Magnet talaga. So, solid. And of course, pwede ka rin po mag-charge wired naman kung gusto mo lang ng extra pa rito. So, yun, kakain siya ng power. So, I would recommend na isaksak nyo ito sa adapter na Ugreen din, 30 watts pataas, 60 watts preferably kasi up to 30 watts naman kasi kaya nito. And I wonder kung
supported naman dito. Wait, tanggalin natin to. Yan, try naman natin sa mismong MagSafe na smartphone. Yun! See that? It's matibay, makapit talaga, malakas ang magnet niya. See that? Hoop, 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 hoop. Solid. So, supported po niya both iPhone and Android. So, just in case na interesado kayo again. So, again, these are the Ugreen MagFlow. Pareho po silang MagFlow. But this one is a 2-in-1 magnetic wireless charger. Charger lang po ito, not power bank. While this one is magnetic wireless power bank. Anyway, iwan ko ang mga link dito sa video description. Okay? Or ipipin ko sa comments. Again, this is from Ugreen, mga latest products nila. Yun, mayroon na naman akong malalaspag dito sa bahay. But anyway, again, this is not a review. Demo lang po ang ginawa natin. I hope nagustuhan nyo yung ganitong video. If ever man na mawili kayo dito, please consider subscribing, liking, and sharing. Hanggang dito lang. This is Rain Manguera. And these are the Ugreen MagFlow products. Okay. I'll talk to you again soon. Features presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo.